Hello! Hello po, good morning po, Tata Jack. Good morning! Ang laki ng ilong mo ha. Oo. Sorry po, kinakabahan kasi ako. Yung ilong dinig namin eh. Baka masinghot mo kami ha. Anong pangalan? Sorry po. Angel po. Angel. Oo. Angel, pwede bang ilayo mo sa ilong yan? Sorry po. Okay lang. Ayan po. Kasi okay nung na po. nakaraan, may caller ako ganyan din. Ang lakas ng ng ilong ng singhot niya. Nasinghot niya ako. Actually, nasinghot niya ako Lunes. Miyerkules na ako nakalabas. Sa ilong. Sa ilong. So, Sorry po. ayan. Angel. Ilang taon na si Angel? 30 po. 30 years old. You're calling from what part of the world? From Pasig City po. Akala ko layo. Pasig. Mulan ba dyan ngayon? Hindi po, sobrang init nga po eh. Hala? Ba't dito sa amin umuulan? Sure ka, hindi umuulan dyan? Hindi po. Oh my Tuwing God. umaga lang po na ulan dito eh. Okay, hindi umuulan. Pero anong oras na dyan? Ay, 1:37 Awan. po. Pareho lang. Pareho lang pala. Oh. Diyos ko. Pilipinas din. Oh. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Angel? Working po, call center agent. Oh. Bigla mo ako kinartihan doon. Call center agent. Ay, sorry. Ilang taong ka ng call center agent? Ano po? 6 years. Ang tagal na. Opo. Ang hirap niyan, ano? Alam mo, nag-call center ako noon eh. May mga araw na kape na lang ang bumubuhay sa'yo sa floor eh. Totoo po. Tsaka Diba? chismis. Ay, yun, chismis, marami. Oo. yung iba naman landian. Maraming landian sa call center ha. Sobra po. Oo, di ba? Marami yan yung mga ano. Ewan ko lang ngayon, dati ano eh, tawag nito, may mga kasamahan ako na. Pero mga talaga binata naman sila. Walang ibang ginawa kundi mag-discartehan pag break time. Yung kabilang Yun nga team, po. gano'n. Oo. Anyways, si Angel ay ano ba, may asawa ka na, ano? May asawa po. Parang malungkot ka sa... Kakakasal lang po last year. parang malungkot ka. Ay, hindi naman po. Sakto lang. Sakto lang. O, sige. Kinakabahan kasi ako. Sorry po. Sige. Angel, Po. may anak na kayo? Ako po wala. Yung husband ko po is may anak po siya sa ex niyang namatay po. Oh, so single father siya na makilala mo. Widower siya. Yes po. Okay. Opo. Okay. Ano yan ha? Tawag to. Buy one, take one. Parang ganun. Ano? Yes po. Package na daw po sila. Of course. Alangan naman na hindi. Diba? Anyway. So, kamusta naman? Okay naman kayo? Ano po? Ngayon po, okay po. Pero Bukas kaya? yung mga... yun yung hindi ko po alam. Pero mga nagdaang mga araw po, yun, medyo hindi nagkakaproblema po kami. Bakit? Siguro po sa pagiging toxic ko tsaka selosa. Ba't kasi Ano po silosa kasi? ka? Sobra po. Mag-start po muna ako kung paano po kami nagsimula. Okay lang po. Oo naman. Sige. Sige po. So, ako po is nasa call center po. Then, yung husband ko po is ay seafarer. Asiman. So, nagkakilala po kami sa kalsada. I mean, Kalsada? dumaan Bakit? po. Traffic Opo. enforcer ka ba? Ganun? Hindi po. Kasi, dumaan po ako dun sa kanila. Mga gabi na po, mag-aalas 12. Naglalakad Hinatid ko po ka. yung Opo. Tapos nakatambay po sila doon. Nagpapainom po siya kasi aalis na po siya ulit. Dumaan ka. So, Nagpapainom siya. Lasing, nakainom. Opo. Okay. Tapos po, tinawag po ako ng mga kaibigan niya kasi yung mga kaibigan niya po, friend ko din po nung first year high school. So, tinawag po ako, Angel, hindi po ako
Hindi po ako, parang binaliwala ko lang po. Mm. Tapos pagbalik, ganun ulit, tawag sila ng tawag, hindi ko pinansin. Hanggang sa tumawag na po sila sa messenger ko, gamit po yung account ng husband ko po. So doon po Di ba kami pagka hindi mo naman friends sa messenger, hindi naman. Hindi ka makatawagan. Friends na po kami sa messenger eh. Kasi sila po, first year high school pa lang po ako is parang mga kaibigan ko na po. Kasi may sinalihan ako, yung samahan ng mga kabataan, parang mga gang, ganun. So kumbaga familiar face na talaga siya noon. Opo. Nung araw na yan lang, parang bigla siyang interesado sa'yo kasi lasing, parang gano'n. Hindi naman po siya interesado. Parang kinukulit lang po ako nung kasama niya. Tapos ginamit lang po yung account niya para i-chat or tawagan po ako. Okay. Then after po nun, mga May po yun noong 2023. Tapos pagka August po, kinukulit na po ako ng friend niya na pag naligaw sa'yo si ganito, sagutin mo agad sabi ko, paano manliligaw? Wala nga nagchat-chat sa akin. Tapos yun, paulit-ulit po yun, mga ilang weeks na ganun po siya sa akin. Tapos, in-assess ko po lahat ng message niya. Tapos, sinend ko po dun sa husband ko. Tapos doon na po nagsimula yung pag-chat po namin, ganun po. Then, hindi ko po sineryoso yon na maliligaw, ganito, ganyan. Kasi, nasa bar ko nga po siya and wala po akong tiwala sa seafarer kasi nga po, may kasabihan sila na, yung babaero po, ganun. Talaga? Kasabihan na pala ngayon yan. Hindi ko alam Akala ko reputasyon ng iilan yan, pero kasabihan na pala ngayon. Okay. Basta po may naririnig po akong ganon. Basta babaero, ganon. So hindi ko po pinansin. Tapos po, umuwi po ako ng province namin nun po. Naka-receive po ako ng sobrang laking bouquet ng flower na galing po sa kanya. Tapos yun po, every month may flower na po. Tapos dun po yun, nahulog yung loob ko po sa kanya. Kahit nasa barko siya, nagpapadala sa flower. Opo. Tapos kahit si mama po, nililigawan niya po. Pinapadala niya din po ng flower, ganun po. So, yun po, okay na po. Pagka November ng 2023, sinagot ko na po siya agad. Gano'ng katagal na yan na naliligaw siya, sinagot mo siya? August. Mga 2 months po. 2 months. Yung 2 buwan na yun, ilang bulaklak na tanggap mo? Mga 3 po. 2. Ay, 3. Medyo mahina ka sa math, no? Kasi yung 2, 3 parang hindi mo kayang bilangin, Kasi kung makwento mo, parang ang dami. Kaya tinanong ko ilan. Diba? Confused ka sa bilang ng 3? Sige. Sorry po. May nakakabahan kasi ako. Tapos, yun nga po, sinagot ko na siya. Tapos, hindi po natigil yung pagpapadala niya ng flower every monthly po namin. Then, pagka 2024 po, mga April or May, umuwi na po siya. Then, ang una niya pong ginawa is nagpakilala po siya sa parents ko. Tapos, hindi niya naman po pinangakuan. Pero sinabi niya po na sa susunod na uwi niya, pakakasalan niya ako. So, tinupad niya naman po yun. Sa 2 years po na relationship namin, never po kami nagka-problem. Okay. Parang okay po lahat. Hindi po kami nag-away. Yun po. Then, sige lang. Then po. Then sobrang bilis po kasi ng pangyayari sa relationship po namin. So 2 years anniversary po namin, nagpakasal kami. Then okay naman po. Siya po yung, nung nandito po siya po halos gumagawa ng lahat. So, naglilinis, pinagluluto niya ako. Aww. Tapos
kagising ko po, yun, kakain na lang ako, tapos papasok ulit. Ganun po yung routine ko. Mm. Then, wala po talagang problema. Then, after po nung kasal namin, siguro mga December po, dun po nagsimula yung paunti-unting away po namin. Bakit? Ba't ka nag-aaway? Ang first away po namin is dahil lang sa walis. Walis. Opo. Bakit? Kasi po, ako, Sasakyan niyo ba yung tamad po kasi walis? akong tao. Hindi po. Mm. Ano po, kasi po panggabi ako. So, pag umaga, tulog ako. So, mga hapon, nagwalis-walis ako. Tapos, siya po kasi sobrang linis niya sa bahay. Okay. Kasi siya nga po gumagawa lahat. Eh, mali po yung pagwawalis ko daw. Kasi parang kinakalat ko lang yung dust. Okay. Napikon po ako no. Kaya hinagis ko po yung walis sa kanya. May point ba siya na pakalat yung walis mo? Opo. So kumbaga parang nagwawalis ka lang, pakitan tao, parang gano'n. Ay, hindi naman po. Hindi kasi- Pero ganun po kasi talaga ako magwalis yung Yung mabilis, pataas. oo. Kumbaga wala kang intensyong maglinis talaga. May gano'n di ba? Yung hindi attentive sa ginagawa. Yung Opo, hindi ka parang nakapagwalis, umakyat lang yung alikabok, nagka-sinusitis lang kayo lahat, parang gano'n. Yan po. Yun po yung unang away po namin. Tapos, hindi niya po ako pinapansin. Tapos, nung pinapakain ko na po siya, nagalit siya. Binato mo Sinigawan niya ako. yung walis sa kanya? Opo. Ay, hindi naman sa binato. Parang winasigwas ko lang. Winasigwas ka nun po. Pero alam ko naman po na mali ako sa part na yon. Kaya pagkagabi, ako po yung nag-asikaso. Tapos, So umaga mo siya winasiwasan ng walis. Gabi, doon ka lang nag-i-effort. opo. Ang kupal mo din no? Sorry. Okay, sorry. Hindi po, totoo naman. Tapos po, yun, nagalit siya sa akin kasi wala daw siya narinig na sorry sa akin na parang kumikilos lang daw po ako na parang walang nangyari, ganun po. Kaya nasigawan niya ako. Tapos dun ko lang na-realize na mali yung ginawa ko po. So naging okay po kami nun. Anong ginawa mo para maging okay ka? Kasi gabi na yan Anong ginawa mo? Sabihin mo, anong ginawa mo, ha? Pinakain ko lang po. Anong pagkain nun? Nakalimutan ko na po Pero siya pa din nagluto nun. Oh my God. Okay. Hinanda ko lang. Ganun po. Sige. Tapos, yun, naging okay naman po kami kasi mabilis naman po siyang lambingin. Hindi naman po siya mahirap lambingin po, ganun. Tapos, nitong sumampa na po siya ulit, doon po kami nagka-problema ulit. Kasi, bumili po siya ng lupa. Ganito po. Yung lupa na po na yon, binili niya po, surprise niya po sa akin. Kasi, yun nga po yung dream ko na magkaroon kami ng sariling bahay, sariling lupa, ganun po. So, binigyan niya po sa akin yun. So, binigyan niya ako ng susi ng bahay, ganyan po. Ang hindi ko po alam is doon siya bumili sa tabi or kapitbahay po nung family nung ex niya. Yun sa family nung ex niya po is may pinagsasalusan po ako. Yung kapatid po nung namatay niya po na na girlfriend. So, imbis na i-appreciate ko po siya, parang pinag-awayan pa po namin kasi ang akin po is bakit hindi niya sinabi sa akin na bibili siya ng lupa na malapit lang doon. Alam niya naman na hindi ako komportable pag malapit doon sa family nung ex niya. Tapos in-explain niya naman po sa akin na na doon ako bumili kasi
doon mas mura. Tsaka malapit lang sa city. So pag in case na kung sakali hindi siya nakabili ng lupa ngayon, mas magmamahal yun daw. So in-explain niya po na maayos sa akin. Kaso ako po yung may problema kasi sobrang taas po ng insecurities ko. Yung pagiging selosa ko po na kahit wala namang ginagawa yung husband ko is yung pinagdududahan ko po. Ganun po yung mindset na meron ako. Na, ewan ko, kahit anong pilit ko, naiisip ko po yun. Hindi ko alam. Okay. Tapos po yun, 2 beses po namin napag-awayan yung lupa na yun. Tapos, tinanong niya ako, sabi niya, anong gusto mo? Ibenta na lang natin to? Bili na lang tayo ng iba? Bibigyan kita ng pera, ikaw maghanap. Tapos sabi ko, hindi, okay na yan kasi andyan naman na yan. Tapos, yun po, next naging okay po kami noon dahil doon. Tapos, mga dumaang araw naman po, yun, inopen up ko na naman po sa kanya yung lupa na ayaw kong tumira doon. Tapos yun na po yung lagi namin pinag-aawayan. Papa Jack, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kailan kaya? No? Kasi alam ko po na ako yung talaga yung may problema. Mga kailan kaya? Po? Mga kailan kaya? Anong kailan kaya po? Kailan ka na hihiwalayan? Hello? Ugali mo, makaumay. Ay. Hindi ko alam kung anong sabihin ko sa'yo kasi ikaw mismo nagsabi sa akin na alam mo ikaw yung mali. So ano nga sabihin natin sa'yo? What do we tell someone who's practically and fully aware that it is your own misgiving kung ba't kayo nag-aaway? Ano ipapayo ko sa'yo sa isang bagay na alam mo? Maliban sa takutin na lang kita para magising ka. I think there is one reason why your husband, I think there's one time that your husband lied to you. I can practically tell you sa siyang sinungaling dito. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Opo. Ilan taon na anak niya? 5 po. Okay. Feeling ko part ng dahilan kung ba't siya bumili ng bahay o lupa na malapit doon sa kamag-anak ng namatay niyang ex. Para yung anak niya, hindi ma-detach doon sa memory ng mga lola at lola or mga tito niya doon dahil kamag-anak pa rin ng anak niya yun. That's part of it. On the other hand, the ex is dead. What is the point na nag-sales ka sa patay? Hindi naman po yung patay yung pinagsasalasan ko. Ano? Yung kapatid ko nung namatay po. Yeah. Kasi, insecure lang po ako. Bakit? Hindi ka ba nahiya? May naging relasyon ba sila nun? Hindi ka pa Wala po. So ikaw gumagawa na hindi ka ba naaalibadbaran sa mindset mo? Na baka mamaya inaalipusta mo na yung memory nung namatay na nanay nung bata kasi dinamay mo na yung tita na wala naman. It's not even in the equation. You met this guy coming from grieving process because the mother of his child died. Opo. That is a fact that no matter what you do, that fact will remain a fact. Tapos gagawa ka ng issue.
you're practically the same person that's saying na yung insecurities mo ang dahilan kung bakit kayo nag-aaway. What do I tell you? Ha? Tignan mo ha, kung ako yung lalaki, can you imagine how many months I kept a secret to surprise you? Tapos nung sinurprise kita sa isang bagay na swerte ka nga eh. Imagine mo yung iba binigyan ng bulaklak tapos naglasing na lang yung jowa siya, hindi. This guy is attentive to you. He remembers the things that you aspire for. Gusto ko po ng sariling bahay, ng lote. Binigay niya sa'yo. Tapos yan ang sukli mo. Gagawa ka ng issue. Ang brat mo kaya. Sobrang brat mo. Alam mo, tingnan mo ha. Spoiled ka sa mister mo. Spoiled ka. Pinagluluto ka, siya kumikilos ng lahat. Swerte ka. It is his joy to be at your service. One time pa lang nagwalis, pinuna ka. I'm sure may dahilan ba't ka pinuna. Idadahilan mo na, ganun talaga ako magwalis eh. Hindi. Ikaw mismo nagsabi, di ba? Wala kang alam sa bahay. Hindi ka nag-adjust. Di ba? It is your own word. It was your own word when you said, tamad po talaga ako. Hindi mo pwede yan pag nag-asawa ka na, mag-a-adjust ka. Hindi mo pwede sabihin na, kasi nakilala mo akong tamad eh. Hindi mo pwede yun. Mas maalam sa bahay, nagwalis ka. Pinuna ka. Winasiwasan mo ng walis. Anong rango ng mister mo sa barko? Ano po? Ano siya doon? Oiler po. Hindi ka naaawa sa barko na nauutusan na siya ng malala. Alam mo anong ginagawa ng oiler? I-research mo. Opo. Di ba? Nasa makina po siya. Imagine mo ganong kalala yung trabaho niya, di ba? Kung utusan siya doon, aalipinin siya. Pagdating ng bahay, hindi niya maramdamang hari siya kasi kupal ka. May pag-usapan sana tayo kung hindi ikaw nagsabi sa akin na parang insecure po kasi ako. Ikaw nagsabi eh. Papa Jack, alam ko naman po yung mga pagkakamali ko po. Ano po? Anong gagawin mo? Gusto ko pong ma-improve yung sarili ko kasi hindi ko alam paano. Hindi. Okay. Hindi ko alam ang sagot sa'yo. Honestly. Ayoko magaling-galingan dito na parang alam ko ang sagot niya. I have a question for you. Ready? Apo. Did he ever at any point in your married life, did he at any point give you the reason to be insecure? Hindi po. So bakit? Alam mo ba, yung insecurities, hindi kayang gamutin ng kahit ano yan sa buong mundong to. There's no potion, there's no magic, walang kahit anong potion or kahit anong formulation na pwedeng magtanggal niyan. Na manggagaling sa iba. Sarili mo lang yan. Yan ang sikreto dyan. Sabi, there's no cure. May cure ang insecurities, but it has to come from within.
Alam mo, kaya ako ganito mag-react sa Angel na. I've been listening to a lot of people's stories for 2 decades now. And many times narinig ko yan yung linyang minahal niya ako ng ganito Tanggapin niya ako, bobo. Buti ikaw, at least ikaw, Angel, no? I like that you're asking the question, ano pong gagawin ko? So, it's not a hopeless case. Pero yung mga iba, yung matanggapin niya ako, ganito ako, mangmang. Mga mangmang yung ganyan You have to adjust. You have to improve. Hindi mo na pa pwedeng sabihin niya, nakilala niya akong tamad Hindi na pa pwede yun. Mag-asawa na kayo, may say na siya sa mga bagay sa buhay mo. In the same manner, may say ka sa mga bagay sa buhay niya. Mabait nga yung mister mo Anong sabi niya sa'yo? Kung talagang ayaw mo, ibenta natin. Tama? Opo. I think it's a good solution. Ibenta nyo. Pwede yun. Pero bago mo ibenta, kung talagang ayaw mo, kausapin mo siya ng matino. Yung hindi ka lalabas na ungrateful, yung kahit papano, para lang in the future hindi tayo mag-away. Di ba, ibenta na lang natin, but I really appreciate that you did this for me. Wala kang ganong side Can we reverse the roles tonight? Okay lang, ma'am? Opo. Okay. Yan na mo, ha? Kung ikaw yung mister mo at nag-surprise ka ng misis, tapos ganyan ang inabot mo, gaganahan ka pa ba mag-effort para sa pamilya? Hindi na po. Exactly. Hindi talaga. Pero alam mo, Angel, you can do better. Hindi totoong there's no cure. May cure yan, of course. And this is a start, no? Nagtatanong ka na may pwede kang baguhin. Alam mo, itong ginagawa mong pagtawag sa akin ngayon, ano to largely ka-plastikan to Yeah, pwede bang hindi mo alam ang sagot sa mga tanong mo? Of course, alam mo yan. More than anything, damage control ito. Kasi nag-aalala ka rin na baka maumay na sa iyo yung mister mo. Kaya nagpapanik ka. Tama? Tama, Parang ganun po. Yes. Kasi kung di ka takot mapagod siya, ate, ibig sabihin, masama ugali mo. So this is a good start. No? Pwede naman ibenta yung bahay. Pwede naman hindi nyo tayuan ng bahay. Pwedeng investment lang. Pwede naman Pwede. Actually, I am with you. Gusto mo ibenta yung lupang binili niya, pwede yun. Benta mo. Pwede yun. Pero syempre, magpapasalamat ka muna sa kanya. Sabihin mo sa kanya na I really appreciate this. Diba? Kasi swerte ka nga 2 taon pa lang kayong kasal, hindi sinurprise ka ng lupa. Lote. There's another topic that I want us to focus on. Ready ka? Opo. Hindi mo hinihingi sa akin to, pero pakikialaman ko na lang din, ha? Okay lang? Opo. Okay lang po. This is the more crucial part, no? Angel, nung nagkaligawan kayo at nagkamahalan kayong dalawa, na nagkainlaban kayong dalawa, in this guy's vision, you're going to be the mother of his child. Kasi patay na yung nanay ng anak niya. Opo. In his vision, ikaw yun. Tama? Opo. With the way you're acting now, palagay mo ba, makakampante siya na ganyan yung attitude mo? Hindi po. Ayun. Happy lang ako, Angel, na nagtatanong ka ngayon. Ibig sabihin, may gusto kang gawin. If you're asking for any specifics from me, I don't have it.
That the very fact that you know exactly what's wrong, I'm sure you, you exactly know what to do. Kung hindi mo gaano alam, ate, I'll give you a clue. No? At least kahit paano, be grateful naman. Yes po, Papa Jack. Sinasabi ko naman po yun sa kanya eh, na grateful ako sa lahat ng mga sakripisyo niya sa akin, sa amin ng anak niya. Anak nyo. Anak nyo na yan. Anak namin po, sorry. Yun din po pala yung pinag-awayan namin. Kasi lagi ko nasasabi yun. Ako natatakot ako para sa iyo. Nakikinig, Mr. Mo, na mensahe mo sa kanya. Message, Habi, kung nakikinig ka man, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sakripisyo mo, sa lahat ng effort, sa pagmamahal mo sa amin. And sobrang sorry kung sobrang toxic ang tao na dinadala ko pa rin yung katoxican ko sa last relationship ko. Sorry na madami. And mahal na mahal kita. Ayaw kita mawala sa akin. Kaya gagawin ko lahat para maayos yung sarili ko. Yun po. Asan yung bata? Andito po. Asan? Nandito po sa amin. Inalagaan mo naman. Ano po, yung nandun po siya kay nanay. Yung isang bahay lang po kasi kami. So si nanay sa second floor, tapos ako po sa third floor. So binababa ko lang po siya. But do you have any clue that do you have any clue of what specific role you have to play for the kid? Ano, nag-a-adjust pa din po kasi ako, Papa Jack, kasi ano po. No, I'm sorry. You cannot say nag-a-adjust. Kasal na kayo. It's the wrong time to start adjusting now. Kasal kayo eh. You said yes to the marriage. Opo. 3 taon yung bata na maging kayo, di ba? Yes po. Ilagay mo yung sarili mo sa bata. You were 3 years old. You were growing old. You were growing up. There were familiar faces kasi formative years yan eh. There were familiar faces sa paligid mo. Tapos yung tatay mo nagkaroon ng jowa. Dapat nanay mo kasi namatayan ka ng nanay. Tapos parang alien sa'yo yung second mom mo. Paano yun? Kasi alam mo kung bakit ko pinagpipilitan sa'yo to. Alam mo kung bakit?
Bakit po? Kasi pag nagkaanak na kayo, mas kawawa yung bata. Kung ngayon na walang kaagaw, hindi mo pinapansin, pag nagkaanak na kayo, lalong kawawa yan. Kawawain mo yung batang yan. Pag-awain nyo yan. Hindi mo pwedeng sabihin na nag-a-adjust. May work ka ba ngayon? Yes po. Anong oras? Nasa work po. Naka-work from home lang po kasi ako. So, tumakas lang po ako. Sana naman na Angel, magpakananay ka. Sa anak nyo. Ano na lang konsuelo sa'yo ng lalaking to? Ang toxic mo bilang asawa. Tapos ganyan ka pa sa anak niya. Patay na nanay niya ni. Saan kukuha ng mother figure yan? Hindi ba dapat sa'yo? Yes po. Di ba? Buti na lang talaga, no? Aware ka na may mali, no? Buti na lang. Kasi diyan ako natutuwa. Kasi if anything, this is a cry for help. Naiinis ako sa'yo na yan ugali mo, pero natutuwa ako that you initiated this conversation because you want to change something. That I can appreciate, ma'am. Thank you po. Papa Jack, sorry. May tanong po ako. Kasi po, yung about po dun sa baby namin po. Kasi, yung ang sweet. Okay, sige. Game. ano po kasi, yung baby po namin kasi po, ano po siya, minsan nandun sa lola niya, tapos minsan po dito. So, Okay. masyadong, anong tawag doon? Bonding po. Kasi po, minsan pag nandyan siya, tulog ako. Tapos pag baba ko naman, siya naman po yung tulog. So, may difference. Ang hirap po kasi ng time ko po. Pero gustong gusto ko po talaga siya makabanding. Tapos, daming time po na nagre-request ako na kung okay lang isama ko siya sa mall na mag-mall kami minsan. Kaso nagmana po siya sa daddy niya na ayaw lumalabas ng bahay. Tapos yun po, parang nahihirapan po ako na parang i-handle siya dahil nga ganun. Well, there's no shortcut to it. Alam mo ba, ang mga bata, they have this uncanny sense of discernment. Kids, they have this uncanny sense of discernment. No? Most kids, not all, but most kids. They can detect who is really nice to them. No? Kung sino yung nice talaga o sino yung performative lang. So kung yan ang tanong mo, ma'am, no? Well, you have to earn the kid. It's not overnight. Ano bang currency ng mga bata? Toys, chocolates, candies, damit, gadgets. Ayun po, minsan po pag nagkakasama po kami, nag-Roblox po kaming dalawa. Yan. Well, it will not happen overnight. You have to earn it. Maniwala ka sa akin. Very fulfilling yan pag na-earn mo yan. You are 30 years old. That kid is a 5-year-old kid. Opo. That kid yung batang yan, di yan mag-a-adjust para sa'yo. Yun nga din po sabi ng husband ko po na mag-level up po ako. Alam naman yung bata mag-adjust sa'yo.
ikaw dapat, di ba? Pero, tsagain mo lang. Tsagain mo lang. Opo. Tsagain mo lang. It will not happen overnight. Unti-unti yan na mangyayari. You have to earn the kid. You have to make the kid feel that, na takbuhan ka niya. You have to make yourself the kid's favorite person. Yes po. Wala nanay yan. Namatay na yung totoo nanay niya. Ikaw na yan. But anyways, natutuwa ako na you wanted to do something about it. This is a good start, right? Yes po. This is a good start. Kailan ka mag-usap ng asawa mo? Mamaya po after shift niya po. Mag-sorry ka na lang mamaya. Nag-sorry naman na po ako sa kanya. Okay naman po kami ngayon. So magandang bagay lang pala na it still bothers you that at some point you feel like you mistreated your husband. Yes po, yun din po talaga. Tsaka naglalagay na din po ako ng notes sa computer ko. Basta mga sticker po na notes na pag-stressin yung asawa, ganun po. Para lagi ko ma-realize na Hindi mo kailangan ng notes. Kahit ipatato mo pa yan sa uso mo. Diba? Hindi mo kailangan ng notes. You just have to treat your husband the way you want to be treated, diba? As well. In the same respect, in the same light, in the same manner. Yes po, Papa Jack. Well, nakaka-proud din naman that you want to do something about it. So, good luck po. Salamat for this conversation, Angel. Thank you din po, Papa Jack. 3 beses na po ako nag-chat sa inyo nung nakaraan, hindi ako matawagan. Sorry, pasensya ka na, ang dami nyo. Gabi-gabi, 30 yata kayo mahigit. Every night. Okay lang po. Thank you so much po sa Salamat. pagtawag. Mag-ingat Thank po palagi. Thank you sa advice po sa lahat. Thank you Bye-bye. po.